Nasisiguro ka bang wala kang kasama? Ay! Ay! Putek, brown out pa nga. Kunin mo yung mga kandila. Hindi kaya namamalikmata? Kiefer, huwag ka nga dyan sa may pinto. Halika rito. O sadyang may nakatingin na hindi mo nakikita? Ibig mo bang sabihin, nasa labas ka ngayon? Oo, gaga. Kanina pa ako umalis, di ba? Pati, nakita kasi kitang dumaan kanina eh. Halika at sabay-sabay nating hanapin at pakinggan. Katakot-takot na takot. Abangan sa Dear M.O.R. Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw po mga kamorkada. Ako nga po pala si Aya, 28 years old at isang multimedia specialist dito sa Maynila. Matagal na akong nakikinig ng inyong programa dahil sa best friend kong si Patty na fan ninyo. Simula college ay magkasama na kami ni Patty sa dorm. At pagkatapos nga naming makakuha ng maayos na mga trabaho, ay napagdesisyonan naming lumipat na sa isang condo unit. Sumulat ako ngayon para ibahagi ang nakakapanindig balahibo naming kwento. Welcome. Kiefer! Ang laki po pala nito. Ine-expect ko kasing laki lang ng usual na studio units eh. Same. Kaya nga akala ko nung una niloloko ako ni Kuya James eh. Ang mura ng rent tapos ganito kalaki yung kondo. Lumang building na rin kasi kaya mas malaki talaga yung mga kwarto. Kumpara mo dun sa mga bagong kondo ngayon. Buti na lang po talaga nakita kaagad ni Patty yung post niyo sa FB. Ang tagal na kasi talaga naming naghahanap ng malilipatan eh. Buti rin nag-offer agad si Patty. Bale, nasa inyo na naman yung susi, no? Yung kontrata, baka next week ko pa maibigay kasi may mga pinapabago pa kayo. Sige po, no rush naman po. Okay, iwan ko na kayo. Okay po, thank you po. Ano pala? Lagi nyo lang buksan yung ilaw at saka yung mga kortina. Po? Para lang maliwanag tsaka maliwalas. Sige po. Okay. Tsaka pala may dim light akong iniwan dyan. Kapag gabi, hayaan nyo lang na nakabukas. Okay po. Thank you po. Patty, sure ka bang 10K lang ang rent natin dito per month? Oo naman. Bayad na nga natin yung deposit, diba? Excited na ako mag-set up ng mga gamit. Medyo madilim nga pala dito, no? Oo nga. Buksan natin yung kurtina. Ang liwanag naman. Mukhang gusto ni Kuya James na laging may ilaw dito sa unit eh. Halatang bago lahat ng bumbilya. May iniwan pa nga siyang dim light oh. Oo nga eh. Di pa naman ako nakakatulog kapag may bukas na ilaw. Hindi ka naman talaga matutulog mamayang gabi kasi night shift ka. Pinaalala mo pa. Ay, nasa baba na yung L3. Tara, kunin natin mga gamit natin. Tara. Ay, natapos din. Patty, ikaw na sa top bunk ha? Oo na, lagi naman. Maglinis ka nga muna bago ka humiga. Pawisang-pawisan ka no? Mauna ka ng maligo. Lagpas 10 PM na oh. Di ba may duty ka pa? Sige na nga.
Kiefer? Kiefer? Sinong tinatahulan mo dyan? Kiefer? Anong tinatahulan nito? Kiefer, halika nga rito. Patty? Patty? Sino po yan? Good evening. Good evening po. Bakit po? Aso niyo ba yung tahol ng tahol? Opo, sorry po ha. Baka pwedeng patahimikin na lang. Anong oras na kasi medyo maingay. Rinig na rinig namin dyan sa kabilang unit. Sige po, sorry po ulit. Naninibago po kasi yata siya. Bagong lipat po kasi kami rito. O baka may nakikita. Na ano po? Wala, mga ipis, butiki, gano'n. Sige po, i-check ko na lang po. Sorry po ulit sa ingay ha. Okay. Oh, sino yun? Kapitbahay natin. Naingayan kay Kiefer Tahol kasi ng tahol. Oh, bakit nasa sahig tong water bottle ko? Nahulog kanina. Nagulat nga ako Kala ko kung ano na. Ha? Nahulog nasa gitna ng desk ko to Hindi kaya may daga rito? Daga? Sabi naman ni Kuya James walang mga ganun dito Ewan ko rin. Biglang nalaglag Di bale na nga, hindi naman nasira Maligo ka na para makatulog ka na rin. Work from home ka ba bukas? Sa office ako Okay, edi maligo ka na nga kasi babiyahe ka pa pala bukas. Mga kamorkada, tahimik naman ang unang gabi namin sa kondo. Wala masyadong nangyari at wala naman kaming naramdaman na kahit ano. Pero sa mga sumunod na araw, ay napansin namin ni Patty ang mga kakaibang kilos ng mga kapitbahay at staff sa kondo sa tuwing binabanggit namin kung saan kami lumipat. Nung una ay isinantabi muna namin yung mga weird na sinasabi nila. Pero agad din naming naintindihan kung bakit tila ba takot at nabibigla sila kapag sinasabi naming sa Unit 501 kami nakatira. Excuse me po, ma'am. Po? Saan po sila? Sa Unit 501 po, bagong lipat po kami. 501? Yung kay Sir James po? Opo. Kailan po kayo lumipat? Nung isang araw lang po. Baka gusto nyo po na publishingan yung unit nyo, ma'am. Kilala ko po yung pare dito. Hindi na po. Okay na po kami. Sigurado kayo, ma'am? Okay na po kami, kuya. Thank you po. Good afternoon, Sir Buboy. Afternoon. May bago pala kayong kapitbahay. Itong sila, ma'am. Oo. Kumusta yung aso nyo? Okay naman po. Buti Parang hindi naman tumahol kagabi. Hindi naman po. Nakapag-adjust na siguro. Anong tinatahulan, ma'am? Yung dingding? Opo. Baka may nakitang ipis o kaya butiki. Sabi ko sa inyo, ma'am, magpa-blessing kayo. Nako, hindi na ho. Baka kaya na ho ng insect repellent spray. Tara na girl, nakikiripihan ako kay kuya Sige po, una na po kami. Sige ma'am, ingat po kayo. Sige po. Tara na, bilis. Hindi ka ba nawiwirduhan? Saan? Paano nalaman ni Kuya Buboy na may dim light tayo? Baka friend sila ni Kuya James. Basta, may something pa rin Alam mo, pagod lang yan. Kasi ang creepy talaga ni Kuya Guard kanina. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya direktang masabi. Kaya nang? Ewan ko, hindi ko rin alam. Bahala na nga. Alam mo, iidlip na lang muna ako. Baka kulang lang ako sa tulog. Bakit ka nagtalukbong? Liwanag kasi Wala akong eye mask. Oo naman yung aircon. Katabi mo na yung remote. Huh?
Tanda ko iniwan ko sa desk mo kanina. Baka iba yung pinatong mo, kala mo lang remote. Hindi eh. Ang alam ko, iniwan ko talaga dyan sa desk mo. Alam mo, nag-overthink ka lang, umidlip ka na. Sige na nga. Tinatakot ko lang yung sarili ko. Nagtalukbong na naman siya. Manood ka na nga lang dyan. Hindi ako nanonood, nagtatrabaho ako dun sa freelance ko. Okay, edi focus ka na lang dyan. Ay, ano ba kasing magandang ebook ngayon? Nawala na yung antok ko eh. Romance, horror, non-fiction, young adult. Oh! Akala ko ba magtatrabaho ka? Bakit hihiga ka rin? Patty? Tawag mo ako? Ha? Hindi ikaw yung umakyat? Hindi, galing akong CR. Sino yung umakyat? Paano umakyat? Narinig ko eh. Yung parang may umakyat dito sa hagdan. Nag-creak pa nga yung bed saka umuga. Baka naman si Kiefer lang yun. Si Kiefer? Shih Tzu mauugatong double deck? At saka wala siya rito. Ayun siya, dun sa may pinto. Ha? Sino yung nagsascratch dun sa pinto sa CR? Patty! Huwag mo nga akong pinaprank. Matatakotin ako ha. Hindi kita pinaprank. May tinatahulan na naman si Kiefer. Nagsimula siya sa mga nahuhulog na bagay, hanggang sa mga biglang bumubukas na ilaw, at syempre, ang madalas na pagtahol ni Kiefer sa dingding. Naging usapan na namin ni Patty kung hahanap na ba kami ng bagong lilipatan, pero pareho kaming walang oras para maghanap ng bagong condo unit. Sinabi namin pareho na titiisin muna namin, na pagkatapos ng ilang linggo ay sigurado namang masasanay na kami. Pero mas lalala pa pala ang mga susunod na pangyayari. Patty, pakiusapan mo naman yung boss mo. Sabihin mo hindi ka makakapuntang office. Hindi pwede, Aya. Minsan nga lang kami papuntahin sa office eh. Magagalit sa akin yun. Natatakot ako. Wala akong kasama rito oh. Sa coffee shop ka na lang mag-work. Paano? Naka-PC ako, wala akong laptop. Chat mo si Kenneth. Sabihin mo tumambay muna siya dito. Taga Mandaluyong pa yun. Mamaya pa yung makakapunta for sure, no? At least may kasama ka habang wala ako, di ba? Ay, sige na nga. O sige na, una na ako ha. Bye-bye. Bye! Umuwi ka kaagad ah. Huwag ka nang magpaabot ng rush hour, please. Traffic ngayon kasi Friday. Okay. Ay. Kiefer, huwag ka nga dyan sa may pinto. Halika rito. Chat natin si Kenneth. Kenneth, pwede ka bang pumunta rito sa condo? Sana pumayag siya, Kiefer. Please. Ayan, nag-reply na. Punta na ako. Chinat na ako ni Patty kanina. Ay, salamat naman. Patty, may nakalimutan ka ba? Bakit ang bilis mo namang bumalik? Ihing-ihi ba yun? Dire-diretso sa CR ah. Ha? Patty, ano to? Bakit ka tumatawag? Hello? Paalis na raw si Kenneth sa condo niya. Oo nga, kakatext din niya sa akin. Teka, bakit ang ingay ng background mo? Naghihintay ako ng jeep pa opisina eh. Ha? Patty, ibig mo bang sabihin nasa labas ka ngayon? Oo, gaga. Kanina pa ako umalis, di ba? Patty, nakita kasi kitang dumaan kanina eh.
Pumasok ka pa nga sa banyo. Ha? Sure ka ba? Oo. Tinawag pa nga kita tapos hindi ka sumagot eh. Wala ring tunog yung footsteps mo. Gago, umalis ka na muna dyan. Kunin mo si Kiefer. Hintayin mo si Kenneth sa lobby. Okay, sige. Kiefer, tara na, bilis. Kiefer! Kiefer! Ma'am, okay lang po ba kayo? Okay lang po. Aya? Bakit nasa lobby ka? Kenneth! Okay ka lang ba? Bakit namumutla ka? Kasi Kuya, may contact pa rin po ba kayo dun sa pare na kakilala nyo? Oo. Gusto niyo po ba magpa-blessing? Oo po sana eh. Lagot. Ano yun? May hinihinging documents yung boss ko. Kailangan ko na daw masend. Tara na. Kasi may Nagparamdam na sa inyo, ma'am? Oo po. Sige po, ma'am. Kakausapin ko si Father. Huwag niyo na munang pansinin. Hindi naman nananakit yun. Teka, may something sa kondo nyo? Oo. Nagagalit na nga yung boss ko eh. Alam mo, tara na. Send na lang natin yung mga kailangan mong documents, tapos tambay tayo somewhere else. Natatakot na talaga ako, Ken eh. Kasama mo naman ako eh. Sige na, tara na. Okay. May pinapa-revise pa siya. Calm down. Nasend ko na kasi yung documents. Kaso ang dami pa niyang request. Kenneth? Shh. Calm down. Huwag mong pansinin. Patapos na ako rito. Ken, may kumakatok. Focus ka muna dyan. Sino yan? Eto, sending na. Ayan, okay na. Tara na. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Unit 501. Mga kamorkada, hindi naniniwala sa multo si Kenneth. Pero kahit siya ay kinilabutan sa mga nararamdaman niya sa kondo namin. Pagkatapos noon ay hinayaan niya muna kaming makitulog sa kondo niya. Nandun kami buong weekend, pero syempre lahat ng gamit namin para sa trabaho ay nasa kondo, kaya kinailangan pa rin namin ni Patty na umuwi. Nagpa-schedule na rin kami para ipa-bless yung kondo at namili ng mga religious items. Tiwala kami na pagkatapos noon ay magiging payapa na ang buhay namin sa kondo. Patty, kuha ka nga ng mga kandila. Kailangan natin yan para sa blessing eh. Ilan? Kahit isang pack lang na yan. Tapos daan na lang tayong simbahan, ipa-bless din natin. Okay, saan pala tayo bibili ng rosary? Sa simbahan na rin. Meron ba doon? Marami namang nagtitinda ng mga ganun sa tabi ng simbahan. Pwede rin tayong bumili ng mga figurines. Sige. Teka, si Kuya Buboy ba yun? Kuya Buboy! Oy,
Kumusta ang mga bagong lipat? Okay naman po, naghahanda ng mga gamit kasi ipapabless namin yung condo. Punta po kayo kung free kayo. Hindi na. Nakapunta na ako dun sa unang dalawa. Unang dalawa po? Oo. Kayo na yung pangatlong beses na magpapablessing sa condo na yan eh. Sana ngayon umepek na. Uy, joke lang. Eh naman oh. Alam nyo, sanayan lang yan. Huwag nyo nalang pansinin parati. Huwag nyong ipakitang takot kayo kasi minsan, nantitrip lang yan. Medyo hindi po kasi nakakatawa yung trip niya eh. Sige na. Una na ako ha. Sisilip na lang ako doon sa pa-blessing nyo kapag free ako. Okay po, ingat po. Kayo rin. Malakas ng ulan na, may bagyo ba? May parating yata. Saan ko pala pwedeng ilagay tong rosary at saka kandila? Diyan mo na lang muna sa may shelf. At saka kailan daw pala pupunta si Father? Bukas daw. Buti kahit papano tahimik naman. Pati, huwag mo nga batiin. Ay, sorry. Aya, iniwan mo bang bukas yung cabinet sa kusina? Hindi. Bakit? Pati ba yan? Shh, okay na. Hindi natin papansinin, di ba? Kalma ka lang. Sorry. Anong gusto mong ulam? Kahit yung pork chop na lang. Okay. Hinga ka lang, Aya. Di ba may work ka? Asikasuhin mo na muna yon. Okay. Pati? Oh. Binuhat mo ba tong monitor ko? Ha? Hindi, bakit? May handprint sa monitor ko eh. Patingin nga. Baka naman sa'yo yan. Hindi mo lang na-realize na hawakan mo yung monitor mo. Pati, wala tayo ng 2 araw dito. Ngayon ko lang ginamit tong computer ko. Isukat mo nga yung kamay mo dun sa handprint. Mas maliit yung handprint. Wait, try ko rin. Mas maliit din kaysa sa kamay mo, Pati. Kiefer, ano ba yan? Kiefer? Aya, Bakit? may mga bakas din ng kamay sa dingding. Oh my God. Pati, ang dami. Mga kamorkada, tumaas ang balahibo ko noong mga panahong yon. Halos maiyak ako sa takot dahil sa dami ng handprints sa dingding namin. Imposibleng magnanakaw yon dahil nasa 5th floor kami ng kondo at wala namang nawawalang gamit. May ilang bakas din ng kamay sa kisame. Takot na takot kami noong mga oras na yon. Balak na sana naming makiusap kay Kenneth na doon muna uli kami makikitulog. Pero wala siya sa kondo niya. Akala ko, ayun na ang magiging pinakamalalang experience namin ni Patty. Pero mali pala ako.
Grabe, baha na sa labas oh. Kaya nga sila tita daw ba, kumusta? Okay naman daw. Hindi naman daw ganun kalakas yung ulan sa amin. Chinarge mo ba yung flashlight? Oo. Buti na rin talaga nakapag-grocery na tayo, no? Kung hindi, nako, stranded tayo rito. Totoo, buti na nga lang na-deliver pa yung food na in-order natin para sa blessing. Sayang lang hindi natuloy si Father dahil sa bagyo, pero at least, 'di ba? May pagkain tayo. True. Ay! Ay! Putek, brown out pa nga! Kunin mo yung mga kandila. Okay, tapos kain na tayo, din tulog na agad Pati, tabi tayo ha. Huwag ka dun sa taas matulog. Oo, sige. Kain na tayo. Ang bigat ng pakiramdam, Pati. Huwag mo nang pansinin, Aya. Sorry, hindi ko mapigilan eh. Signal ano ba tayo? Bahang-baha na Signal number 3 yata tayo kaya ganyan eh. Nag-chat si Kenneth. Nangangamusta kung okay daw tayo. Kung hindi raw babaha rito. Lubog na nga yung mga sasakyan Kaya mo bang picturean? Send mo sa kanya. Ay, putek! Ayun, may kuryente na ata. Bukas na yung ilaw sa CR Sarado yan kanina nung nag-brown out Namatay uli. Pati, nabuhay din yung ilaw dito. Oo, kita ko. Nag-flicker yung ilaw. Baka nagfa-fluctuate lang yung kuryente. Pati, ang dilim sa paligid Tayo lang yung may ilaw. Kiefer, halika! Dito ka, bilis! Kiefer naman Ngayon ka pa talaga tumahol ng tumahol. My God! Bakit? Tinatakulan niya yung kisame, yung mga handprints sa kisame. Kiefer! Huwag ka nga dyan! Aya, tawagan mo si Kenneth. Okay, sige wait lang ha. Shh, it's okay, Kiefer. Aya? Anong meron? Bakit natigilan ka? Wala bang data? Ayaw kumonect ng calls? Kasi, ano? May ano? May ano? Pati! Bakit? Tingnan mo. May katabi kang babae sa picture. Kunin mo yung flashlight. Sa baba na lang tayo. Aya, bilis! Wait lang. Ayaw mabuhay ng flashlight Yung sa phone! Nagpa-flicker din! Aya! Pati, namatay na rin yung mga kandila. Hayaan mo na yan, tara na! Wala akong makita. Yung dim light sa gilid mo, may charge yan. Ayun, tara na! Kuya Guard! Ma'am, bumabagyo Lalabas pa kayo? Hindi po, kasi may ano Nagparamdam na naman? Opo, kuya. Bakit kayo nandito? Baha na sa labas brownout pa. Pinaglalaruan na naman po kasi kami sa taas Binubuksan yung ilaw namin, tapos may mga handprints sa dingding. Nagbubukas din po yung shower. Tara, doon muna kayo sa amin magpaumaga. Okay lang po ba? Sanay na ako. Kada may bagong lipat sa unit ninyo, laging may kumakatok sa amin para humingi ng tulong. Tara na. Sama na kayo kay Sir, ma'am. Mas safe kayo doon. Okay po. Thank you talaga, Kuya Buboy Pagkatapos ng gabing yon, ay alam kong hindi na namin kakayanin ang manatili pa ng mas matagal. Kaya agad namin tinawagan si Kuya James para sabihing hindi na namin itutuloy yung kontrata sa kondo. Naintindihan naman niya at sinabi niya ang buong kwento tungkol sa Unit 501.
Sorry po talaga, Kuya James, pero hindi po talaga namin kaya na tumira pa dun sa uni. Naintindihan ko naman. Re-refund ko na lang din yung binayad nyo. Thank you po, Kuya James. Kahit ibawas nyo na lang po yung rent namin for 1 week. Kahit hindi na, okay na yon. Pasensya na kayo. Hindi ko kagad sinabi na may ganun sa kondo. Sana nga po nalaman namin agad para nakapagpa-blessing muna kami bago lumipat. Ilang beses na ako nagpapa-blessing dyan, pero wala rin. Alam niyo po ba kung anong nangyari, kung bakit may ibang tumitira sa unit na yon? Unang tenant ko yun. Tagal na, bago pa yung kondo. Mag-asawa sila. Buntis yung babae nung una sila lumipat. Kaso, nakunan. Nawala yung bata. Masyadong dinibdib ng mag-asawa yung nangyari. Na-depress yung babae. Nangaliwa yung lalaki. Isang araw, nadatnan na lang niya may ibang kasiping yung asawa niya. Sa kondo pa nila nagtsuktsakan. Ayun, pinalayas na yung lalaki. And then, she took her own life. Pagkatapos nun, tuwing may bagong tenant, lalo na kapag mga babae nagpaparamdam siya. Siguro, iniisip niya na yun yung bagong pamilya ng asawa niya. Mas safe po talaga siguro kung lilipat na kami ng kondo. Kailan kayo maghahakot ng mga gamit nyo? Mamaya din po, iuuwi muna namin sa Rizal yung mga gamit habang naghahanap kami ng bagong lilipatan. Sige. Mag-iingat kayo. Opo. Aya, pati ba tong mga box na to ibababa rin? Oo, medyo mabigat yan ha. Aya, yung PC mo ba nasa baba na? Oo, O itong dim light ba kasama? hindi yan. Kay Kuya James yan. Okay, wala nang naiwan. Ito na yung last box? Oo. Tara. Tara. Aya, nasa iyo yung susi. Oo. Patty? Umiilaw yung dim light. Mga kamorkada, yun na yata ang pinaka nakakapanindig balahibong karanasan ko sa buong buhay ko. Pagkatapos noon ay never na uli kaming naghanap ng kondo sa mga lumang buildings. Nakahanap naman kami agad ng bagong lilipatan sa May Makati at naging tahimik na rin ang buhay naming magkaibigan. Dito ko na rin po tatapusin ang aking kwento. Salamat po sa pakikinig at pasensya na kung natakot ko man kayo. Lubos na gumagalang, Aya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Unit 501. Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello po, mga kamorkada. Ako po pala si Dennis, 24 years old at fresh grad sa kursong engineering. Nagsimula po akong makinig ng inyong programa dahil sa isang nakakatakot na karanasan noong second year college ako. Isa ang programa nyo sa mga naging libangan ko nung pinagsasabay ko ang pag-aaral ko at ang pagiging basketball varsity player ko. Sumulat ako ngayon para ibahagi ang isang nakakapanindig balahibong kwento.
Babe. Ha? Shh. Baka marinig tayo. Wala naman tao. Hindi mo ba narinig yung bumukas na cubicle? Guni-guni mo lang yun. Sure ka ba? Babe, ano yun? Di ko rin alam. Tayo lang yung tao dito eh. Check muna kaya natin. Baka yung guard lang yun, nagra-round. Babe. Labas na. Gabi na, dito pa kayo naglalandian. Si Ate Mary lang pala. Hi, Dennis. Ikaw na naman. Ay, magandang gabi po, Ate Mary. Pwede bang sa susunod? Sa ibang lugar na kayo maghalikan? Huwag kayo dito sa school. Kung anong oras na, hindi pa kayo nagsiuwi. Hinihintay po kasi namin si Aljon. May klase po kasi siya hanggang alas 9. Hindi nagagana sa akin yung palusot na yan. Umuwi na kayo. Tara na, babe. Una na po kami, Ate Mary. Bye po! Kinabahan ako dun, babe. Buti na lang si Ate Mary yung nakakita sa atin. Kung hindi, baka maisumbong pa tayo. Next time doon tayo sa walang istorbo At dun sa hindi creepy, natatakot talaga ako kanina. Bakit ka naman matatakot si Ate Mary lang naman yun? Ang dami kasing kung ano-anong kwento dito eh. Sus! Panakot lang yung mga yun para hindi magliwaliw sa gabi yung mga estudyante. Hindi ka ba naniniwala? Hindi. Istorya lang yun. Tagal ko nang naririnig yun eh. Teka. Bakit bukas pa yung ilaw dun sa classroom na yun? Legit bang may klase pa si Aljon hanggang 9 p.m.? Huh? Oo, pero sabi niya maaga raw natapos yung klase niya kaya umuwi na siya. Baka ibang klase yan. Silipin nga natin. Wala naman tao. Baka naiwan lang ni Ate Mary na bukas yung ilaw. May tao. Saan? Dun sa may cabinet. Saan? Ayun. Babe, nawala. Babe, tinatakot mo lang ako eh. Kanina ka pa eh. Dennis, legit nga. May tao kanina dun sa may cabinet. Ay naku, tara na. Ihatid na kita. Legit nga, nakita ko talaga. Sus, tara na. Muwi na tayo. Uy, si Pogi pala to eh. Ngayon, umaga eh. Nasaan yung jowa mo? Lase. Mukhang ginibi kayo ah. Gago. Nahuli nga kami ni Ate Mary. Loko ka. Pag ikaw sinumbong dun sa office. Umalis din naman kami kaagad. Si Rika kasi. Anong oras na kayo nakuwi niyan? Ako mga 10:30 na. Hinatid ko pa si Rika sa kanila eh. Natatakot daw siya umuwi mag-isa kasi may nakita daw siyang tao dun sa isang classroom kagabi. Doon ba yun sa 3rd floor? Oo. Naku, meron nga doon. Sus, nagpapaniwala ka sa mga ganun. Gago, legit nga. Ito parang laging binibiro eh. Ang tagal-tagal ko ng estudyante dito. Kahit isang beses wala naman ako naramdaman. Wala ka naman kasing night classes. Meron kaya? Ngayong semester lang. Yabang. Alam mo, marami nang nagsasabi na may nagpaparamdam daw doon. Ang sabi, may namatay daw doon. Kaya laging merong gumagala. Alam mo, tinatakot nyo lang sarili ninyo. Ito ayaw maniwala eh. Pag ikaw na mismo naka-experience nun, ewan ko na lang sa'yo. Mga kamarkada, sa 2 taon na naging estudyante ako sa school namin, ay wala naman akong naramdaman na kahit na ano. Marami akong naririnig na kwento pero isinasawalang bahala ko lang sila. Dahil para sa akin, ginawa lamang yon para takutin ang mga estudyante. Hindi ko naman inaasahan na kakarmahin agad ako at unti-unting magbabago ang paniniwala ko. Dennis, busy ah. Gago, nasabihan nga ako ni Coach eh. Ayan, harot pa. Hindi yun, kagi. Ang baba daw kasi ng grades ko last sem. May minimum grade pala para sa mga basketball players. Oo,
Ngayon mo lang nalaman? Ngayong year lang naman ako natanggap sa varsity. Putik ka. Bawal ka magkaroon ng bagsak kung hindi ligwak ka rin sa varsity scholarship mo. Tayo na. Kaya bang dami mong librong dala kasi nag-aaral ka? Oo, may major quiz ako bukas. Magbagong buhay ka na kasi. Sige na, una na ako. Hindi ka ba uuwi? Hinihintay ko pa si Ricky. May klase siya hanggang 7 p.m. Di una na ako. Sige, bye. Sabay ako. Hanggang dyan sa CR. Ingat ka, pre, ha? Nananakot ka pa. Legit nga kasi. Okay mo. Huwag na nga. Bahala ka dyan. Oo na. Dito na ako sa CR. Ingat ka. Dami ko pang kailangan reviewin po. Sa lahat kasi ng kurso, engineering pa talaga. Pwede namang yung mas madali. Bobo na nga sa engineering pa kinuha. Huh? Sira ba flash nun? Bakit ba mga dispalinghado mga gamit dito? Pati gripo sumasara ng kusa. Dennis! Ay, pucha! Ate Mary? Bakit kayo nang gugulat? Bakit nandito ka pa? Nihintay ko po yung girlfriend ko eh. May klase pa siya eh. Pagkatapos ng klase niya, umuwi na kayo agad ha? Pag nahuli ko pa ulit kayo naglalaplapan dito, sinasabi ko talaga sa'yo. Opo. Ay, Ate Mary. May sira atang urinal dyan. Nagpa-flash kanina mag-isa eh. Tsaka atong gripo sumasara ng kusa. Normal yon. Normal yun? Mahal-mahal ang tuition dito tapos sira yung mga gamit. Huwag mo napansinin. Dennis, baka may nakikigamit lang. Umuwi ka na. Nakikigamit po? Uwi na. Ako na bahala dito. Okay po. Ingat kayo. Uuwi agad, Dennis ha? Opo. Uwi na naman. May nakikigamit lang. Hello? Pre, saan ka? Bahay pa. Wala ka bang klase? Mamaya pa nga po. Bakit ba? Papasama sana ako mag-aral eh. Ba, sipag naman. Pagdasal mong pumasa ako. Ayoko nga. May chapel dyan sa school. Ikaw magdasal para sa sarili mo. Gamot naman, dasal lang. Bakit kasi ako? Pwede namang ikaw. Oo na, saya mong kausap eh. Okay, bye-bye. Good luck. Bye. Bakit kasi ngayon pa nanganip yung grades ko? Lord, ipasa niyo lang po talaga ako sa quiz na to. Sisipagan ko na mag-aral. Please po, hindi ko na po afford na mawalan ng scholarship. Amen. Grabing course to. Mapapadasal ka na lang talaga ng wala sa oras eh. Hello, babe? Babe, katatapos lang ng klase ko. Nasaan ka? Nasa chapel. Huh? Seryoso ka ba? Oo, bakit? We, ikaw magdadasal? Na-impluwensyahan ka ba ni Aljon? Grabe ka naman sa akin, babe. Nagdadasal naman ako. Nanganganib na ba yung grades mo? Oo, nasa ka ba? Sunduin kita. Wag na, malapit na ako sa chapel. Labas ka na lang. Okay, palabas na ako. May tao ba doon? Hello po? Nalaglag po yung baso. Saan napunta yan?
Ayun, nandiyan ka pa talaga sa may... Putya. Ano to? Shit! Daming dugo! Daming dugo! Uy! Babe? Rika! Ano, okay ka lang ba? Bakit namumudla ka? Anong nangyari sa'yo? Dugo! May dugo doon sa may altar. Ang daming dugo eh. Ha? Anong sinasabi mo? Malinis naman yung altar ah. Ha? Babe, seryoso. Okay ka lang ba? Ano bang meron? Meron talaga, nakita ko, promise. Nahulog yung chalice kanina tapos nang kukunin ko, may dugo doon sa sahig. Ha? Babe, promise. Meron talaga. Sabihin natin sa guard, dali. Kina father. Wait nga. Ito, may palabas ng chapel. Si Coach Maki. Coach! Oh, ba't wala kayo sa mga classes nyo? Ang dami pong dugo doon sa loob. Nakita niyo rin po ba yung doon sa may altar? Dugo? Wala naman ah. Malinis naman yung altar ah. Sige po, thank you po. Punta na po kami sa klase namin. Tara na, Dennis. Gutom at puyat lang yan. May quiz ka pa mamaya. Pero sure talaga ako, nakita ko talaga eh. Dennis, ano ba? Tara na. Mga kamorkada, doon nagsimula ang lahat. Noong una ay kine-question ko pa kung guni-guni ko lang ba yun. Dala lang ba ng pagod at puyat? Pero alam ko ang narinig at nakita ko. Alam ko rin na dati pa ay may kwento na haunted daw ang chapel sa school namin. Pati na rin ang ibang buildings na kalapit nito. Kung noon ay tinitingnan ko ang mga ito bilang mga kwentong barbero lamang, ngayon ay unti-unti na akong naniniwala sa lahat ng istoryang naririnig ko. Dennis! Pasa! Pasa! Dito! Uy, Dennis! Pre, kung hindi ka magfo-focus, umalis ka na lang muna dito sa court. Sorry pre, sobrang dami kong iniisip eh. Alam mo, pasalamat ka ako yung nandito, hindi si coach. Next week, pag official start na ng practice tapos ganyan ka pa rin, magdasal-dasal ka na. Sorry. Kunin mo na yung bola, mag-practice ka. Kukuha lang ako ng inumin. Okay, sorry ulit pre, sorry. Tama na yung sorry mo. Ayusin mo na lang yung laro mo. Oh? Aljun? Pre? Uy! Aljun, sinasabi ko talaga sa'yo ha, isa! Pre? Bakit ka, Aljun? Huwag ka na nanakot, ayop ka eh. Uy, sinong kausap mo? Ikaw! Anong ako eh, kakararating ko lang. Uy, huwag mo ako pinaprangka, sinasabi ko talaga sa'yo. Anong prank? Eh, tinatawag mo ko kanina eh, tinatawanan mo pa ako eh. Pre, legit ba? Tanungin mo pa si Kuya Gert sa baba, kumuha ako ng tubig eh. Narinig mo yun? Sino nga dyan? Pre, Ano? pre. May tumaan sa likod mo. Ha? Guard? Janitor? Tingnan. Ikaw, mabilis na rin. Pre, ano yun? Anong nakita mo? Maya na, bilisan mo. Huwag ka nang magulo, bilisan mo na lang. Ano nga? Pag-eye contact, gago ka ba? Pre, may babae. Pre, wala siyang anino. Nakita mo rin? Oo. Tara, bilisan mo na. Uminos ka na dyan. Tara na, bilis! Bilis!
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Night Class. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay sigurado na ako na hindi ako nag-i-imagine lang at totoo talaga ang mga nangyayaring kababalaghan sa akin. Umuwi kami ni Aljun na takot nung gabing yon. Hindi kami pumunta sa gym ng 1 buong linggo. Pero malas na nga lang dahil nagsimula na ang official practice ng basketball team at ibig sabihin nun ay magpa-practice kami araw-araw at madalas ginagabi kami sa training. Okay, good job today guys. Rest kayo tonight and then bukas ulit 6 a.m. dito sa gym ha. Dennis, tara, kunin mo na mga gamit mo. Tara. Hoy, kayong dalawa may mga lakad ba kayo? Lagi kayong naunguna pag-uwi Ayaw lang po namin masyado magpagabi, Coach. Delikado kasi. Delikado? Sa laki nyong yan, sa inyo pa matatakot yung mga holdapper at magnanakaw. Ano po kasi, Coach, nag-aaral din kami pagdating sa bahay. Hindi kami pwedeng bumagsak Oh, ano yung itsurang yan? Dennis, parang nakakita ng multo Po? Sige na, Coach. Una na po kami. Hindi man lang ba kayo maliligo? Ang babaho nyo, uy! Sa bahay na po. Sige na, alis na! Tara. Tumatawag si Rika. Hello, babe? Babe, nasa school ka pa ba? Pauwi na. Bakit? Pwede mo ba akong sunduin? Andito ako sa kabilang building katatapos ko lang sa org. Ha? Ang layo niyan Sige na, please. Wala kasi kong payong Umuulan pa. Sige na. Sige na nga. Hintayin mo na lang ako. Okay, tambay lang ako rito sa caf. Okay. Pre, sama mo muna ako. Sasabay daw sa atin si Rika pauwi. Doon ba yun sa kabilang building? Oo, sige na. Hindi ko kaya maglakad dun mag-isa Mag-aalas 10 na. Ano ba yan? Sige na nga. Gago, pre. Ang dilim. Shh! Huwag ka na maingay. Bilisan na lang natin. Dapat kasi sinabi mo na sumubay na lang siya sa mga orgmates niya tapos sa gitna lang natin hintayin. Ang harot mo kasi. Hindi papayag yun, magtatampo yun sa akin. Ayan malapit na tayo. Aljun, Dennis, saan kayo punta? Kay Rika po. Andun po siya sa office sa dulo ng hallway Tapos na ba sila dun sa ginagawa nila? Oo raw po Dito muna kayo. Hinihintay na po kami ni Rika Wait lang. Hintayin niyo munang makadaan siya. Po? Basta pagpatak ng 10:00, huwag kayong basta-basta dadaan sa hallway na to. Tara dito, bilisan nyo. Bakit po? Bilisan nyo na lang dalawa. Meron din po ba dito? Ate Mary, ang lamig po bigla. Dadaan lang siya. Huwag kayong gagalaw. Hinga lang. Ate Mary. Shh. Ramdam ko siya, Ate Mary. Shh. Huwag ka na magsalita, Aljun. Huwag ka munang gagalaw. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, that thy will be done. Okay na. Wala na siya. Okay ka lang ba, pre? Umuwi na tayo, pre. Babe! Ate Mary, simula ng 1 linggo, ang dami na naming nakikita. Huwag na kasi kayong magpagabi. Baka mamaya sundan kayo ng mga to. Pagtripan kayo. Kung ano pang mangyari sa inyo. Kasi hanggang gabi po yung practice namin tapos minsan may klase pa kami sa gabi.
Ano pwede namin pangontra, Ate Mary? Magsuot kayo ng rosaryo. Tsaka parati kayong magdasal. Hala, magsiuwi na kayo. Babe, anong nangyari? Bakit tulala si Aljun? Mamaya ako na-explain, babe. Tara na, uwi na muna tayo. Tayo na. Hatid ko na kayo hanggang gate. Thank you po, Ate Mary. Mga kamorkada, nilagnat si Aljun at 2 araw na hindi gumaling pagkatapos ng gabing yun. Hindi na kami dumadaan sa hallway na yon at talagang bago pa matakang 10:00 ay umuuwi kami agad. Akala namin pareho ni Aljun na wala nang masihigit pa sa takot na naramdaman namin nung gabing yun. Pero pagkatapos lang ng ilang araw, ay agad naming na-realize na mali kami. Dennis! Aljun! Pucha, anong laro yun? Kung nasa bahay na ang mga utak nyo, edi magsiuwi na kayo. Sorry po, Coach. Sorry po. Anong gagawin ko sa sorry na yan, ha? Kung hindi nyo aayusin yung mga laro nyo. Yung ibang magsiuwi na kayo. Kayong dalawang maiwan kayo. Magpa-practice tayo hanggang 10:00 dito. Ha? 10:00 po? Reklamo kayo? Hindi po, Coach. O bakit nakatayo pa kayo dyan? Kumuha na kayo ng bola. Yes po, Coach. Isa pa! Few more, Aljun! Okay na. Dapat lagi kayong ganyan ka-competitive sa lahat ng training. Hindi yung para kayo parating distracted. Yes po, Coach. Okay. Clean up at ayusin nyo na yung mga gamit nyo bago kayo umuwi. Mauna na ako sa inyo, ha. Huwag kayong aalis nang hindi na ibabalik lahat ng gamit, ha. Aljun, Dennis. Yes po, Coach. Dennis, kunin mo yung mga bola. Ako na dito sa mga cones. Okay. Kulang ng 1 cone, Baka nandyan lang, hanapin mo. Aljun? Pre! Hoy! Ano nangyari sa'yo? May humawak sa akin. Huh? Legit! Naramdaman ko! Narinig mo ba yun? Oo! Tara na, hayaan mo na yung mga yan. Tara na! Tara! Bilis! Ground floor, bilis! Overloaded daw. Dalawa lang tayo dito, ha? Ayaw sumari. Try mo ulit. Ayaw nga. Overloaded talaga, pre. Wala na may ibang tao dito, eh. Paano? Kung meron. Shit. Hagdan na lang tayo, pre. Tara. Hindi na talaga ako magpapagabi. Ayoko na talaga. Teka, anong floor na tayo? Bakit wala yung mga number? 3rd floor na ata to. Tanda ko yung painting na yan eh. O tara, 2 floors na lang. Pre, ramdam mo ba yun? Ang lamig bigla ah. Huwag mo nang pansinin, bilisan mo na lang. Pre, saglit! Ito ulit yung painting oh. Ha?
Ito yung nasa third floor eh. Baka kamukha lang. Buksan mo yung pinto. Sarado. Bumaba na lang tayo. Pre, andito pa rin yung painting. Walang ganyan sa ground floor. Sarado pa rin yung pinto, pre. Akit tayo, bilis. Pre, nasa third floor pa rin tayo. Mukhang pinaglalaroan tayo, pre. Isa pa, try ulit natin. Dahan-dahan lang yung pagbaba. Pre, pagbilang ko ng 3, titigil ka ng paglakad, ha? Ha? Basta. 1, 2, 3. Pre, hindi tumigil yung footstep. May kasabay tayong maglakad. Tapo! Tapo, hello! Ate Mary! Coach Maki! Tao po! Tao po! Kuya Guard! Tao po! Tao po! Ate Mary! Tao po! Ate Mary! Coach! Ano? Ate Mary! Pinaglalaroan na naman kami, ate! Yan po. Yung sa ano? Yung hagdan! Paulit-ulit na. Lagi kami. Huminga muna kayo. Ano ba nangyari? Hindi kami makalis sa third floor. Tapos, may umiiyak kanina. May mga kasama kami sa elevator. Marami sila, marami. Mga kamorkada, parang hindi lang isang multo ang nagdesisyon na paglaruan kami nung araw na yon. Lahat ata ng multo sa building na yon ay nagkasundo para takutin kami ni Aljun. Hanggang ngayon, tumatayo pa rin ang balahibo ko kapag naaalala ko ang pangyayaring yon. Kaya nagdesisyon kami na sabihin na rin kina Coach Maki ang nangyari. So kaya ba kayo laging maaga umuwi kasi may nakikita kayo sa gym? Opo, Coach. Sana sinabi nyo agad para nagawan ko ng paraan. Ang dami ko ng mga players na nakakaramdam dyan sa gym na yan. Dati pa. Sorry po, Coach. Natakot kasi kami baka isipin nyo nagdadahilan lang kami para hindi makapag-practice. Hay nako kayo. Responsibilidad ko kayo. Kaya kung may mga ganyang pangyayari, multo man yan o hindi, sabihin nyo agad sa akin. Yes po, Coach. Coach, ano na po kayang gagawin dun sa gym tsaka dun sa ibang building? Kinakausap ko na yung dean. Nagpapa-schedule na kami ng blessing. Kailan daw po kaya, Coach? Ngayong linggo din. Don't worry, mag-a-ask ako kung may iba pa tayong court na pwedeng gamitin or kung wala naman, baka hanap na lang tayo ng safer schedule para sa mga practice. Thank you po, Coach. Coach, paano po kaya kung yung mga night classes? Ang hirap pa rin po kasi. Sa pagkakaalam ko, baka ilipat muna dun sa bagong building yung night classes tsaka dadamihan na lang yung mga guards na nagpapatrol. Next sem talaga, kahit alas 7 ng umaga yung klase, kukunin ko na. Ayoko na talaga magpagabi dito. Alam nyo, as scary as they are, the worst they can do is scare you. Kung hindi kayo basta-basta magpapatakot, wala silang magagawa sa inyo. Sana nga po talaga, Coach. Sige na. Umuwi na kayo, baka abutan pa kayo ng dilim. Thank you po, Coach. Salamat po, Coach. Etong Rosario,
Lagi niyong bitbitin. Pinabasbasan ko na yan sa simbahan. Tsaka kayo, magdasal-dasal kayo ha. Lalo ka na, Dennis. Puro kalandi. Opo. At saka, kung sakaling makakita uli kayo, huwag kayong magpanik. Huwag niyong ipakitang takot kayo. Takot po talaga kami. Huwag niyo na nga lang ipakita. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong matakot. Lalo kayong pagdidiskitahan ng mga yon pag nagpakita kayo ng takot. Sige po, Ate Mary. Pag nararamdaman niyo na meron sa paligid, umalis na agad kayo. O kaya magtawag kayo ng kasama. Pwede rin naman kayong makinig ng music. Lilibangin lang po namin ang mga sarili namin, ganun? Oo. O kaya kausapin niyo sila. Yung parang tropa-tropa lang. Sabihin niyo, huwag muna kayong guluhin. Pwede po yun? Oo. Sa tingin niyo, paano ko nakatagal bilang janitress dito ang dami kong nakikita? Hindi naman nananakit yung mga yan Minsan, nabubulabog lang talaga sila. Sige po. O sige na. Tayo na kayo dyan. Andito na ata si na Father. Magsisimula na yung blessing. Mga kamorkada, medyo naging tahimik naman pagkatapos pabasbasan yung mga building pero may ilang pagkakataon pa rin talaga na alam mong may nakatitig sa'yo o kaya ay may makikita kang mga imahe na walang anino. Natatakot pa rin ako, oo. Pero natuto na akong mas pakisamahan sila at kontrolin ang takot ko at mas naging payapa na rin naman ang mga sumunod na semesters ko sa school. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sorry po agad kung natakot ko kayo. Maraming salamat po at sana'y mas marami pa ang tumangkilik sa inyong programa. Lubos na gumagalang. Dennis. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Night Class. Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear M.O.R. Dear MOR, hello po mga kamorkada. Ako nga po pala si Carmi, isang high school teacher sa Quezon Province. Matagal na akong sumusubaybay sa inyong programa. Madalas akong makinig kasama ang kaming nakakakilig na istoryang pwedeng ibahagi sa inyo, ay meron naman kaming isang nakakakilabot na kwento. Nangyari ito noong nagkaroon kami ng camping activity dito rin sa probinsya. Gising na girls! Andito na tayo! Sofia, pa-assist muna sa lahat ng girls ha. Dumiretso na kayo sa registration. Kami na magbababa ng mga gamit niyo. Sure. Let's go na girls. Double time. Madam Carmi, anong hanash natin? Hanash? Loka, tulungan mo ako magbitbit itong mga gamit ng mga bata. Alin dyan, isang damakmak yan. Yung mga panggawa ng tent. Yung kawayan, straw, yung mga tali dyan, tsaka yung mga bakal. Shootanes ka. Ginawa mo ba akong kargador? Akala ko ba van driver niyo lang ako? Gaga, kaya nga ko yung kinuha ko para may katulong ako. Sana pala iba na lang yung inarkila mo. Gagawin mo lang pala akong tagapagbuhat dito. Ito naman puro reklamo. Tutusukin kita nitong kawayan Bakit kasi may kawayan? Gamit nga kasi ng mga bata. Yan ang activity ng mga Girl Scouts. Mamaya bubuuin nila yan. Gagawing upuan, mesa, ganun. Bakit hindi na lang sila nagdala ng upuan at mesa? Magpapakahirap pa sila mamaya. Nag-camping ka pa. Malay ko ba? Hindi naman ako naging Girl Scout. Sa ganda ko nung high school, pinagtabuyan pa rin nila ako sa Boy Scouts. Oo na, sige na. Tama na yan. Tara na.
Kaloka. Ang bigat pala ng mga yan. Hagarda Versosa na ako masyado. Hoy, next time, ibang van na lang arkilahin nyo, ha? Ibang van, pero ikaw pa rin yung driver. Ay, wag na. Sobrang bigat ng mga pinabit-bit mo. Sige na, bumalik ka na dun sa van. Ibang mga gamit, hindi pa ba ibababa? Mamaya na, pag nagawa na yung tent. Okay, balik na ako doon. Ate Carmi, tingnan mo, may pusa. Hoy, wag mo tawagin. Malas ang mga itim na pusa. Ito naman, super mapamahiin. Pag tayo inulan ng kamalasan, Precious, ha? Sa naniniwala ka sa mga ganon? Bahala ka, sinasabi ko talaga sa'yo. She got hurt po, Ate Carmi. Sino? Si Aika, she's bleeding, you know. Ay nako, halika dito. Doon tayo sa may medic. Ano bang nangyari? Naipit po ng bakal ng tent. Malaki ba yung sugat? Hindi naman po. Tara. Ate Carmi! Ano? May kilala ka bang pwedeng tumulong sa akin? Magpapalit ako ng gulong na flat Ikaw kasi sabi ko na sa'yo, malas yung itim na pusa. Binati mo pa. Parang hindi naman kayang butasin ng pusa yung gulong ko. Mabubungi pa yun. Sabi ko kasi sa'yo, malas yun Tingnan mo, nasugatan tong troop leader ko tapos ikaw na-flatan ng gulong. Ay! Oo nga! Bleeding! Kaya tumabi ka dyan. Doon ka magpatulong kay Sofia. Dadalhin ko muna si Aika doon sa medic tent namin. Ano sasabihin ko? Hindi naman kami close si Sofia. Sabihin mo, magpapatulong ka. Paano ko i-Englishin yung humanap ka na lalaking tutulong sa akin magpalit ng gulong? Bakit kasi lalaki pa? Haharot ka lang Alam mong nasa Girl Scouts camp tayo tapos maghahanap ka ng lalaki? Ma'am, wala na pong sugat yung paa ko. Ako na lang po maglalakad papunta dun sa medic. Ay, sorry. Ikaw kasi Precious Tara na, Aika, sasamahan na kita. Ate Carmi! Patulong ka kay Sofia, maalam yan. Ang arte mo. Bilisan mo, dun ka na. Ano naman yon? Napaso po ata si Ma'am Sofia. Mga kamorkada, normal sa amin ang mga pamahiin at kahit alam kong medyo makaluma na, ay isa pa rin ako sa mga taong naniniwala na totoo at kailangan pa rin silang sundin. Medyo hindi nga naging maganda ang unang araw namin sa camp. Nasugatan si Aika, napaso si Sofia, at naflatan pa ng gulong si Precious. Akala ko ay hindi na masusundan ang mga kamalasan na ito. Pero ito pa lang pala ang simula ng mga nakakakilabot na bagay na mangyayari sa amin. Pagod. Napagod ka? Tumambay ka lang Ikaw kaya matulog sa van? Kaya nga kinuha kita ng 2 pang unan para mas komportable ka. Bawal ba talaga ako makisiksik doon sa kwarto nyo? Loka, bawal. Mga advisors lang dun Taya nyo naman, kayo ni Sofia sa lodging natutulog, yung mga scouts sa tent, tapos ako sa van. Amoy na akong car freshener 2 araw na lang naman, konting push na lang. Uy, basta dapat malaki bayad mo sa akin. Driver nyo na ako, tagabuhat nyo pa ako, tapos sa van nyo pa ako patutulugin. Bored na nga ako dito Oo nga. Pero hindi ko sagot yung flat mong gulong, ha? Oo na. Bakit ba na-flat yun? Hindi ko rin alam. Umidlip lang ako. Pagkagising ko, flat na siya. Hindi ko alam kung bakit. Nako, malas yan. Ayan ka na naman. Doon ka na nga. Matulog ka na. Baka mapanaginipan ko pa yung mga pamahiin mo Oo na, matulog ka na rin. Sino ba to? Gabing-gabi nagliliwaliw pa. Sofia? Sofia, ikaw ba yan?
Bakit gising ka pa? Sofia? Anong trip nito? Asan yun? Bakit biglang nawala? Ate Carmi, why are you still up? Ikaw, bakit gising ka pa? Palakad-lakad ka pa dito. Kitang-kita yung anino mo doon sa bintana. Anino? Ha? Hindi ba ikaw yun? No, I went to CR eh. Kararating ko nga lang. Ha? Sino yung nakatayo dito kanina? Binuksan pa nga yung pinto eh. Baka the maintenance guys lang. Pasok na tayo ulit. Medyo may nafe-feel ako sa place na to eh. 3:00 ng madaling araw sila nagme-maintenance? Look, there's a guy right there. Hoy, huwag kang magturo. Baka mamaya kung anong maituro mo, kagatin mo daliri mo. What? Bilis na. Aray! Oh, asa na si kuya? He just vanished. Like, I take it back. I don't think he was the maintenance guy. Diyos ko, pumasok na tayo. Tumataas na balahibo ko. Tara, bukas pa naman yung third eye ko. Baka kung ano pang makita ko rito eh. Narinig mo ba yun? Who's there? Huwag ka na maingay. Tara na. Aika? Ay, Ma'am Sofia, Ma'am Carmi. Diyos ko, papatayin niyo kami sa takot ng mga bata kayo. Bakit wala kayo sa mga tents niyo? Sorry po, magsi-CR lang po sana kami eh. The toilet's the other way. Po? Wala dito yung banyo. Nasa kabila. Ay, sorry po. Bumalik na kayo. Tatakutin niyo pa kami? Hala, hindi naman po kami nananakot. Naiihilang po kami. Bakit ang dami-dami niyo? Iisa ba ang mga pantog niyo? Hindi naman po. Creepy po kasi dito. Parang may bigla na lang bubulaga sa inyo. Nananakot pa kayo. Sorry po. Let's just sleep. We have an early sked tomorrow, di ba? Kayo, Aika, pagka-CR niyo, balik agad sa mga tents niyo, ha? Opo. Mga kamorkada, bukas ang third eye ni Sofia, kaya nung sinabi niyang may iba siyang nararamdaman sa lugar na to, ay kinabahan na rin ako. Tinanong ko rin yung mga sekyu kung meron bang nagme-maintenance ng madaling araw dito. Pero ang sabi nila ay wala naman daw at kahit sila ay hindi rin rumuronda ng ganoong oras. Nakakatakot man, sinantabi ko na lang muna ito at inisip na baka naman sadyang may napadaan lang talaga nung oras na yon. Pero alam kong may kakaiba talaga sa lugar na to. Precious! Oh, Dinalhan kitang dessert. strawberry sundae ba yan? Saan naman kami bibili nun dito? Eme lang to naman. Araw-araw ka ba nireregla at lagi mainit ang ulo mo? Kunin mo na lang. Ang init eh. Ilata ang bilo-bilo yan. Wala pa panulak. May tubig ka naman eh. Chipipay mo naman, walang juice. Sus naman. Ayun, si Sofia may dalang juice. Sofia! Yeah? Pengya ang juice. Namburaot ka pa talaga. Tatlo kaya yung dala niya. Here. Why do you have so many juices, Sophia? I was gonna give them to you guys. Dito muna kayo. Pasok muna sa loob. Bored na ako dito eh. Kinakausap ko na yung sarili ko minsan. Buksan mo tong van. Wag na, nakaupo ka na eh. Ang sikip naman. Andito tayong tatlo sa harap. Doon na lang ako sa likod. Tama. Carmi, stay. Yeah, stay there na lang. Guys, who's that? Who?
There's a nun behind the bulletin board. Where's the bulletin board? Beside the rocking chair. Where's the rocking chair? Napakabulag mo naman. Precious, ayun no? Ay, sorry naman. Hindi ko agad nakita. May madre pala dito? Oo nga, no? Pero bakit parang ang luma naman ata ng suot niya? She's walking na. Saan kaya punta niyan? Gabi na. Ay, putrages! Oh my God! Kita niyo rin ba? Hindi na, nakapikit na ako eh. Lord Almighty, please keep us safe. Keep us safe, Lord. Keep us safe. Why is your head like that? Sophia, huwag mo na tingnan. Bakit bali yung leeg? Guys, she's walking towards us. Ilak mo yung pinto, Precious. Precious, anong ginagawa mo? Aalis malamang. Ate Carmi! Shh! Wala na siya. Ha? Oh my gosh! Ano yun? Bakit may ganon? Bakit may madreng bali ang leg dito? I thought nilock mo yung doors, Ate Precious. Nilak ko! Eh bakit bumubukas pa rin? Hindi ko alam! Ah! May pumasok ba? Guys? Wala naman. Meron ba? Guys? Eh, bakit bumukas yung pinto? Baka nagloko lang yung van. Nagloko? Guys! Bakit? Rear view. Ha? Rear view mirror. Ha? She's right there. Nakaupo siya sa likod natin. Lord, patawarin niyo po sa lahat ng mga pagkakasala. Nilak mo ba? Hindi. May rosaryo ka ba dito, Precious? Aanihin pa natin yan kung may madre na nakaupo sa likod natin. Precious! I-check mo dyan sa glove box. Oh my God! She's bleeding! Ate Carmi, bilisan mo. Ito na nga. Bakit kasi ang daming tissue dito sa compartment mo? Hurry! Ah! Ma'am Carmi? Nawala siya. Labas! Labas! Lumabas na tayo! Ma'am, yung Tupperware daw po ni Ma'am Juliet. Tupperware? Yung pinaglagyan daw po ng ginataang bilo-bilo. Ito, pati yung bilo-bilo sa kanya na lang din. Hindi po ba masarap yung bilo-bilo? Hayaan mo na yung bilo-bilo, be. Tara na doon. Bilis na! Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Camping. Mga kamorkada, hindi na yata ako nakatulog ng maayos pagkatapos ng gabing yon. Tumatayo ang balahibo ko tuwing naaalala ko yung nangyari. At hindi na rin ako pumupunta sa kahit saan nang walang kasama. Maya't maya na rin nga akong magdasal, lalo na kapag napapadaan ako doon sa may bulletin board. Medyo naging effective naman dahil kahit papaano ay naging payapa at tahimik naman yung sumunod na gabi. O iyon ang akala ko. Ano, pumayag ba? Pwede tayo sa ibang lugar matulog? Hindi raw pwede. Why not? Eh kasi wala rin magbabantay sa mga bata. Malaki na sila, kaya na nila yan. Hindi pwede. Baka may report din tayo ng mga magulang ng mga yan. Eh, paano gagawin? Huwag na lang daw lumabas ng gabi. Huwag babatiin, huwag papansinin. Tsaka laging magdala ng rosaryo o krus. Eh, what if, like, we're naiihi na in the middle of the night? Mag-arinola ka. Ha? Pigilan mo na lang muna. Eh, saan pala ako tutulog? Bawal naman doon sa kwarto ninyo kasi hindi ako coordinator. May isa pa atang kwarto. Doon daw papatulugin yung mga driver. Bali kasama mo yung drivers ng ibang school. Oh, sige, buti naman. Basta pagkatapos nyo dito, larga na agad tayo ha. Hindi ko na carry. Diyos ko, kaninang umaga pagkagising ko, dumiretso ako simbahan. So, you prayed? Hindi. Papasok naman talaga ako kaso pagpunta ko doon, may nakita akong madre. So ayun, humarurot ako. Natakot ako eh. Bakit ba? Eh bakit ka pa pumuntang simbahan? Shoota ka? O sige na mamaya na lang uli.
Puntahan ka na lang uli namin ni Sofia. Mag-start na uli yung activities eh. Umuwi na tayo, Ate Carmi. Ha? Kasi, alam mo ba kung saan kwarto kami pinatulog? Saan? Doon sa kwarto sa harap ng bulletin board. Bulletin board? Oo, yung kalapit ng rocking chair. Rocking chair? Oo. Tapos sumuko yung rocking chair ngayon kahit wala naman tao sa labas. Gagi ka? Puntahan mo ako. Ha? Oh, shoot, tangin na. May kumakatok. Wait, pupuntahan ka namin ni Sofia. Manggising ka ng ibang tulog dyan. Sino? Kahit sino! Sofia! Sofia! What? Puntahan natin si Precious. What? Why? May kumakatok sa kwarto nila. And then open the door. Gaga, yung ano raw kasi. Yung ano, si sister. What? Eh di ayoko lalo. Sige na, Sofia. Kawawa naman tong pinsan ko. Takot na. Bilisan niyo na, Ate Carmi. Sige na nga. Eto na, palabas na kami. Sofia, saan mo ba tinututok yung flashlight? Baka kasi may sumusunod sa atin. Sa harap mo lang kasi itutok. Baka mamaya kung ano pa ma-flashlightan mo dyan. Fine. Dito na tayo liliko, di ba? Yeah. Tara. There's the bulletin board and the rocking chair. Gumagalaw na namang mag-isa. Shh! Tara, huwag kang maingay ha. Wala siya dun sa rocking chair though. Huwag ka nga maingay. Dire-diretso lang tayo. Pagdating sa kwarto, buksan agad natin yung pinto. Okay. Shh! That wasn't me. Huh? Blood. It's blood. There's blood, Ate Carmi. Shit! Tara na, bilisan mo. Why, there is blood. Precious! Ate Carmi! Mga kamorkada, kung pwede lang talagang umalis, humarurot na ako paalis ng camp na to. Napaparanoid na ako sa lahat ng nakikita ko. Parang habang tumatagal, ay mas lumalala ang mga nangyayari. Pakiramdam ko ba ay tuwing sasapit ang gabi, ay may magpaparamdam uli sa amin. Puyat, pagod, at takot na talaga ako. At kung suswertehin ka nga naman, ay may mas malala pa palang pangyayari ang hahamon sa tapang ko. Sorry po talaga, ma'am, ha. Natakot pala kayo kagabi. Bakit kasi madaling araw na, kuya? Katok pa rin kayo ng katok. May lalabas po kasi ng sakyan, may nakaharang na van. Hindi makapagmanoobra. Sorry po, ayusin ko na lang pagpapark next time. But there was blood. I saw blood. Ketchup ata yun, ma'am, Diyan kumain yung kasama ko kahapon. Nilagyan niya ng tubig yung bote ng ketchup, kaso natapon. Hindi na siguro nalinis. Diyos ko, kuya. Aatakihin ako sa puso kagabi. Takot na takot si Precious nung tumawag sa akin. Kasi gumagalaw din yung rocking chair. Ay, hindi na po ako yun. Ha? May gumagamit talaga nun. Si sister po ba yan? Opo. Kuya, pwede bang doon na lang ako mag-park sa tabi ng guardhouse? Sa van na lang ulit ako matutulog. Ayoko na doon sa kwarto. Pwede naman po.
Sige na, doon na lang ako. Mas gugustuhin ko pa mag-amoy car freshener kaysa naman multuhin ako ni sister doon sa kwarto. Huwag niyo na pong batiin, baka mamaya dalawin uli kayo. Wag naman sana. Puyat na kami dahil sa kanya. Thank God, it's our last night here. And thank God, weekend na bukas. We can rest na talaga. Sofia, anong date ngayon? 13. Gagi, Friday the 13th pala ngayon kaya siguro ang dami nakakatakot na nangyayari sa atin. I'm just so happy that it's over. Over ka dyan, bukas pa alis natin. Pero at least, di ba, makakatulog na tayo na maayos bukas. Ay, putrages! Ate Carmi! Ano na naman? Nawawala yung susi ng van. Ha? Di ba nilipat ko yung van? Tapos yung susi nilagay ko sa pantalon ko, tapos pumunta ako ng CR, tapos ayun, wala na. Precious naman. Paano yan? Hinanap mo na ba sa van? Oo, samahan mo ako maghanap. Feel ko nalaglag sa CR eh. Patulog na kami. Okay, sige. Paano tayo uuwi? Ano ba yan? Sofia, tara, sama ka. What? No, I'm so sleepy na, guys. Bumangon ka na dyan. Natatakot ka lang eh. Kasi... Sige na, iiwan mo ba ako mag-isa kasama si Precious? Kung iwan kaya kita dito? Paano nga aalis? Nawala mo yung susi. Stop that. Let's go, but bring your groceries, okay? Nasa van eh. Fine. Let's go without them. Kayo na lang kaya maghanap. Ang lamig pala ba kasi punin ako? Kumpisain ko kaya yung ilong mo. Ano ba? Stop fighting, you guys! Oo nga, balikan na lang natin yung lahat ng pinuntahan mo. Baka dun mo nahulog. Sige. Ayusin mo naman yung flashlight, Precious. Saglit lang kasi, baka mamaya may sumusunod sa atin. You're scaring me. Bilisan nyo na nga lang. Liko tayo dito. Where's the daan ba? Hoy, ang dilim. Diyan ka talaga dumaan? Oo, nasa kabila yung rocking chair eh. Takot na ako. It's so dark. Pwede bang bukas na lang natin hanapin? Kung may ibang nakadampot nun? Sino namang magkaka-interest sa susi? I agree. Ate Carmi, hindi ako mapapakali nang hindi ko hawak yun. Natatakot na ako. Baka kung ano namang makita natin dyan. Samahan nyo na lang ako hanggang doon sa may CR, tapos pag wala talaga, di sige bukas na lang. Naman eh. Please, Ate Carmi. Sige na, tara na. Hoy! What happened? May umawak sa akin. That's me. Diretso na. Ang dami niyo pang sinasabi. Gaano ba kalayo yung boys CR from here? Ayan lang oh. Ayan lang pala, nagpasama ka pa. Isa natakot ako eh. Umulan ba? Bakit basa itong dinadaanan natin? Oh my God! It's blood! Baka naman ketchup lang yan, Sophia, ha? No! There's a dead cat right there. Diretso na! Bilisan nyo na! Ano ba? Kaloka, wala naman yun kanina. Feel ko dapat bumalik na lang tayo. Ayan na yung CR, oh. Pwede naman. Ang lamig ng kamay mo, Sophie. What? Ha? Hindi na ako nakahawak sa'yo. Sino itong nakahawak sa akin? Ha? Don't panic. Meron talaga. Ramdam na ramdam ko yung kapit niya. Ate Precious, do not panic. Sophia, tinatakot mo ako. Sofia, may nakikita ka bang hindi namin nakikita? I said, don't panic. Pasok na lang tayo sa CR ng mahinahon. Ano bang meron? Bakit hindi ko makita? Ayaw nga niyang magpakita sa inyo eh. Nya? Kalma. Ramdam na ramdam ko yung kapit eh. Ang lamig talaga. Naiiyak ako. Sofia. She's beside you. Ate Carmi. Pasok! Pasok! Umalis na siya. May bakas ng kamay sa braso ko. Ear keys. Dito mo nga nalaglag. Punyemas kang susi kay papahamak mo pa ako. Lalabas na ba tayo? Wait lang ha. Sino nag-flash? Hindi ako. Not me. Bumukas din yung gripo. Di ba nilak niyo yun kanina? Oo. Ate Carmi, Sofia! Pumasok ba siya? Guys, walk slowly palabas, ha? Don't look in the mirror. Shit! Tumingin ako.
Nakatitig siya sa akin. Kasasabi ko lang eh. Lakad lang, te. Makikiraan lang naman po kami. Paalis na po kami bukas. Sorry po kung nakaistorbo kami dito. Sorry po, makikiraan lang po. Ba't kayo nandito, ma'am? Sa wakas. Mga kamorkada, uwing-uwi na kaming tatlo. Pare-pareho kaming parang maiihi sa takot. Kaya nagdesisyon kaming sa van na lang matulog para at least ay magkakasama kami. Pinilit na lang talaga naming matulog dahil alam naming kailangan ng pahinga para sa biyahe kinabukasan. Lalo si Precious na siyang magdadrive sa amin pauwi. Hindi na rin kami nagsayang ng oras dahil pagsikat ng araw ay agad kaming nag-impake. Last na ba yung mga gamit? Opo, ma'am. Sure ha, wala nang naiwan. Yun na lang pong ibang gamit sa tent tapos okay na po. Sige, kunin nyo na. Ate Carmi, oras na ba? Tara na. Teka, may mga kinukuha pang gamit yung mga bata. Ma'am, kumusta kayo? Ay, eto kuya. Thankful na paalis na kami dito. Ingat po kayo sa biyahe, ha? Oo kuya, kasi talagang haharurot ako paalis dito. Precious! Kasi na-trauma talaga ako, ting. Oo nga po nung una akong pasok dito, takot na takot din ako Sana yan lang talaga. Kung okay lang po itanong, kuya, ano raw po bang kwento nun? Bakit may nagpaparamdam na madre dito? Di ko sigurado, ma'am, kasi ang dami-dami mga kwento-kwento tungkol dyan. Hindi namin alam kung alin yung totoo. Basta ang sabi may namatay na madre daw dyan, kaya ganun. Kaya bali yung lieg. Opo. Yung pusa po ba, nailibing nyo na? Wala namang pusa Inahanap ko kanina pero wala Hindi ko naman nakita. Tama na, kinikilabutan na ako. Oo nga, ako rin Lalagnatin ako sa takot. Magpagpag din muna kayo mga ma'am, ha? Tigil muna kayo sa ibang lugar bago kayo magsiuwi. Ay, hindi mo na kailangan sabihin pa, kuya. Baka nga lahat na simbahang madaanan namin puntahan ko pa Precious. Ayun na sila. Sofia, tara na. Larga na. Ipasok mo na yung mga natitirang gamit. Ox na lahat, Sofia. Yes, let's go. Never again to camping. Hinding-hindi na ako babalik. Makakatulog na rin tayo ng mas maayos. Drive faster, Ate Precious. Bakit? She's looking at us. Mga kamorkada, madalas ko pa ring ikwento ang mga karanasan ko sa camping na yon. Siyempre, marami ang natatakot at kinikilabutan. Pero kahit papaano naman, ay natatawanan ko na lang din yung mga naging karanasan namin. Hindi ko alam kung paano namin kinayang tatlo yung mga nangyari. Pero thankful na lang din ako na nalagpasan namin. Sa ngayon ay ako pa rin ang advisor ng scouts sa school namin at kada may camping activities nga, ay sinisigurado kong handa na ang krus at rosaryo ko. Lagi ko pa rin kasama si Sofia at kapag may naramdaman siyang kakaiba, ay magsisimula na agad akong magdasal. Hindi na rin ako lumalabas kapag gabi maliban na lang kung talagang emergency. At syempre, never na ulit sumama si Precious sa kahit anong camping activities. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nag-enjoy kayo at sana ay mas marami pang istorya ang mapagsaluhan natin. Lubos na gumagalang, Carmi. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Dear MOR Camping.